Ano mga causes ng back pain? Siyempre, unang-una, dapat walang mga medical or yung mga problem sa organ sa loob. Baka kala mo back pain, kidney problem pala, o pancreas problem, o gallbladder. Minsan kasi sa likod din na nararamdaman. So, ibang issue yon. Pero yung tunay na back pain, dito yan, sa muscle, sa litid, pati sa spine, dyan mo mararamdaman yan. Ano mga cause? Yung iba, sobrang bigat magbuhat. Delikado po talaga yan. Yung sobrang bigat, na trauma, nahulog, baka merong binuhat o natumba. Ito, poor sitting posture. Yan talaga very common. Laging nakakuba, hindi natin napapansin. Naka-cellphone, naka-computer, naka-laptop. So, pag nakakuba, nahihirapan yung mga muscles, kaya sumasakit yan. Laging bending forward. At syempre, isang cause din, tumatanda, arthritis. Pag mga buntis o overweight, di ba? Overweight o malaki ang tiyan, sumasakit din yung likod kasi nga hindi na dumidiretso yung likod natin. Lumalabas na yung tiyan. Meron ding mga tao may problema sa spine. Okay, pakita natin Doc Lisa kasi hindi naman talaga normal. Like ako, may back pain nga ako kaya nga ito topic ko. So, like ito, si Doc Lisa, more kyphotic siya More kyphotic ang problem niya So, ito medyo nakalubog dito sa likod, dito nakalabas, kaya masakit. Meron naman mga tao, flat back, diretso. Hindi rin tama yan, masakit din. So, ang pinaka-ideal na likod natin, yung may kurba dito at dito konting kurba. Pero hindi naman talaga napaperfect yan Pag tumatanda, bumabaliktad, depende sa bigat. So, depende sa likod nyo. Sa akin, yung massage pwede maayos to Tsaka sa posture natin. So, meron pang mga bawal gawin, lalo na sa pagbubuhat, di ba? Lagi ko sinasabi, mali yung pag ganung buhat. Ako nga, nag-iingat ako. Minsan, pag may edad ka na, kahit konting, pag nahulog yung ballpen, kukunin mo, ingat po. Dapat medyo tamang-tama. Kasi nga, pag tumatanda tayo, sumisikip yan Sumisikip yung likod, hirap ka na mag-stretch. Pag bata ka, ikot ka ng ikot, baliwala Pag tumatanda, nagkukulang yung stretch Kasi sumisikip, baga sa pintuan, masikip So, kung may mabigat, patulong ka na lang. Pwede to mag-squat, pero ako, mahirap din mag-squat di ba? Baka sumakit naman ang tuhod mo. So, pwede magpatulong ka para dalawa kayo. Sa mga bata, hindi rin pwede sobra bigat yung bag. Back pain din yan. Sa mga babae, may shoulder bag na sobrang bigat, tumatabingi. Kung lagi nandito shoulder bag, gaganyan naman. Pag dito, gaganyan naman. So, mayroon din problema. So, wag din sobrang bigat yung bag. Bata man, babae o matanda. Pagbubuhat ng baby, ayan pwede ka ma-back pain din dyan. Ingat po. Diba? Mga gamit, biglang sasakit. Lalo na baka iba nagbubuhat ng sangkabang bigas. Kahit nga pag-ubo at pagbahing, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, pag-ubo, pagbahing, ingat din tayo kasi sobrang pag-ubo, sobrang pagbahing, pwedeng sumakit ang back mo sa lakas ng pressure o ganyan. Kaya nga ginagawa ko nga, pag-uubo talaga, minsan nakapigil yung likod, nakapigil, nakahawak sa lamesa, parang nakapigil konti para hindi yung pressure sa likod. Ayan, Sneezing induced back pain. Isa din ang pansin ko pag sumasakay ng airplane, lalo na yung landing. Dati madalas tayo sumakay ng airplane. May isang beses nung nag-landing, siyempre minsan yung piloto hindi ganun kagaling o siguro mahangin. May time na biglang babagsak So, pag biglang nag-landing ng malakas, delikado, baka masira yung likod mo. Kaya pag magla-landing na, tingnan mo na, humawa ka na sa silya, itigas mo na konti yung likod mo. Parang ready ka na. Ready na yung puwet mo, yung likod mo, matigas. Para kahit bumagsak yung landing, naka-ready yung mga muscles mo. Diba? Minsan, hindi mo masabi. Yung mga pressure biglang bumagsak.
So, ano magagawa natin? Papakita ko yung mga bawal, mga dapat gawin. Maraming back pain din dahil sa stress. Sobrang stress, daming iniisip. Sabi nga ng mga spiritual advisor to pag meron kang back pain na ayaw mawala-wala, baka mental ang problem din. Baka may pinapasan kang problema. Parang atlas di ba? Pinapasan mo yung problema ng mundo, problema ng pamilya mo, problema ng ibang tao. Kaya laging masakit ang likod. Pwede rin ganun. So, dapat relax din, bawas stress, deep breathing. Paglalakad, maganda po, ha? So, paglalakad, maganda. Stretching ng shoulder, kasama yan. Lahat yan. So, ang likod natin, mula sa paa hanggang ulo, connected. Okay? Pag ang paa natin may problema, pag pangit ang sapatos natin, hanggang likod, sasakit yan. Kaya sabi ko, maganda, rubber shoes, stable. Pag overweight, pati likod, mahihirapan. Pag leeg masikip, yan, nahahatak din yung likod. Kasama po yan. Meron ding tinatawag sakit sa may baywang hanggang paa. Okay? Pag baywang at paa, pwede yung ipit sa sciatica. Very common yan namamanhid dito sa paa. Pagtulog, pwedeng pagtulog, naiipit dito sa may puwet o minsan matigas yung upuan. Kaya nga, sabi ko nga, kung nagmi-meeting kayo, maganda malambot yung upuan. Diba? Siyempre tayo sanay sa mga bangko o plastic na silya. Pero kung merong malambot na kutsyon, mas maganda. Kasi mamamanhid ang paa mo. Maiipit ng puwet mo to Okay. Yung iba din, kung makapal yung wallet ng drive, naiipit sa sciatica yan pag naipit yung nerve. O pagtulog sa matigas na mattress, yan po. So, tingnan nyo ano nagkokos. Para malaman kung may sciatica, ganyang ginagawa ng mga doctors, tinataas ng paa. Pag tinaas yung paa, biglang namanhid, sciatica po yun. Straight leg raising test. May mga test, syempre, ang rehab medicine, kung sobrang sakit, MRI, EMG, X-ray, pero mahal pa to Okay? Palagay ko, karamihan naman di dapat aabot dito. Unless sobrang sakit. Paano kung biglang sumakit? Yan. So, pag biglang sumakit, let's say, pagbuhat mo, biglang nagspasm. Parang merong pumitik, di ba? So, dapat pahinga muna. Ang pahinga usually 1 day lang. 1 day rest. At most 1.5 day. Tapos next day, dapat tayo-tayo ka na. Dapat lakad-lakad ka na. Tapos pa-check mo na sa doktor. Makita, baka mamaya may slip disc, may problema. Pero otherwise, pag nag-spasm lang, dapat 1 day lang ang pahinga. Next day, galaw-galaw muna. Kung hindi, pahina yung muscle mo. Kung lagi ka nalang bedridden, ay lalambot talaga. Yan, improve posture, yung mga stretches, yung mga tinuturo ko, gaya mga stretch sa back, di ba? Apply heat or ice. Usually, ice pack bago muna. Pag matagal na, bago yung heat. Ito po, ice pack, first 24 hours. So, minsan nagkakaproblema sa back pag tumatanda. Ito yung mga fracture, delikado po to. Healthy spine, osteoarthritis. So, kailangan para tumigas din ang buto natin, calcium, vitamin D, dilis, gatas, di ba? Lahat yan. Itlog, may vitamin D, kailangan yan, calcium. Proper posture, diet, reduce weight. Papakita natin. Isa pa yung pagtulog. Minsan pagising mo, masakit ang likod mo. Baka nakatabingi ka. So, meron tayong mga tips kung paano gagawin. Pag side sleeper, like ako, side sleeper, pag masakit ang likod ko, masakit. So, ginagawa ko, dapat yung unan ko medyo mataas, sakto. Pag sobra baba yung unan, neck pain ako. Pag sobra taas, neck pain din ako. So, meron mga bibiling magandang unan, medyo mahal, bilhin na lang kayo. Huwag yung masyadong malambot. Yung tamang-tama, diretso yung ulo mo. Kasi pag naluma na yung unan, di ba? Humihina na, so papalitan mo na. Dapat sakto yan, diretso, para pagising mo, hindi masakit ang leeg mo. Pati sa likod, dapat tama lang yung mattress. Hindi sobra lambot, hindi rin sobra tigas.
Pag side sleeper ka, masakit ng likod, pwedeng may anday. Yan, anday. Pag tihaya naman, pwede ka maglagay ng maliit na pillow sa ilalim ng tuhod. May tulong yan. Ako minsan dinedikwatro ko eh. Pag dinedikwatro, nawawala yung sakit dito sa likod eh. Yung iba naman nakadapa, kailangan may konting pillow. Pero medyo mahirap nung nakadapa eh. Nakaipit yung muka. Tsaka masakit sa leeg pag nakadapa. So, back sleeper, ganyan. Side sleeper, ganyan. Yan, pinakita ko. Back sleeper, side sleeper. Bad habits, ito rin. High heels, hindi po maganda. Okay? Kung kailangan mag-high heels, huwag naman ganyang kataas. Sasakit ang likod. Okay? Hindi lang binti, tuhod, hanggang likod yan. Kasi nga, hindi nga balance. Nawawala yung center of gravity nyo. Bawal nakayuko lagi. Ayan, oh. Pag nakayuko, sasakit yung likod. Magba-back pain. Mahirapan yung mga muscles sa likod. Pag sobrang tagal nakaupo sa trabaho, dapat nga 30 minutes, 1 hour, lakad-lakad eh. Hindi pwede lagi nakahiga. Maraming problema. Sasakit ang leeg, tiyan, back, lahat. Pati puso, colon cancer, pati utak. Ang dami magiging problema. Exercise, basta pag nawala na yung pain, lakad-lakad pa rin. Kasi walking, malaking bagay din yan. Huwag magpapataba kasi puro matatamis, hindi po maganda. More calcium, phosphorus, vitamin D. Don't overeat, mas mabigat yung katawan, mas mahirap sa likod, sa tuhod. Stress talaga, pag stress, tumitigas ang likod. Sigarilyo, masama, nababawasan ang blood flow sa spine. Exercises, yung mga simple lang. Ito yung mga Superman pose. Okay po yan. 8 seconds yan. Cat and camel. Pag di na masakit, pampaluwag lang. Tapos yung mga tinuturo kong ganito lang. Yung mga back stretch, lalo na sa may edad. Yung mga tinuturo ko. Meron ako mga video sa back stretches. Ito mga simple lang. Knee to chest. Kaya nyo yan. Simple lang. Oh. Hindi naman delikado yun. Isang paa, dalawang paa for 9 seconds, 8 seconds. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Child pose or Arab pose, dahan-dahan lang, pampaluwag. Huwag din ipilit. Huwag din ipilit kasi baka mag-spasm pag matigas eh. Ito medyo mahirap na to eh. Pero kung kaya nyo, okay din yan. Ito parang Superman pose, parang swimming pose. Tapos yung mga pagkain, tulad na sinasabi ko, calcium, isda, dilis, gulay, green leafy vegetables, vitamin D, itlog, isda. Pwede rin po yan. And finally, sa akin, hanap tayo ng magaling na myotherapist, massage therapist, yung marunong talaga. Huwag din sobrang lakas ha. Ayoko yung mga dinadaganan. Pero yung tamang-tama, kasi nagkakaroon talaga ng mga nodule or lamig-lamig yan eh. Ako talaga, pag tumitigas kasi yung mga muscle, kahit anong stretch mo, hirap na eh. So, nilalambot siya. Kung dito ang matigas, dito ba matigas, sa gitna ba matigas. So, ako every week, meron ako mga massage. Niluluwag din yan para mas hindi sumakit ang likod. Okay? So, ito po, mas mahihirap na itong mga ibang stretches eh. Mahirapan na po tayo dito. Ang pwede lang na isang stretch, ito mahirap na itong iba eh, mga bridging. Itong ganito ginagawa ko, back extension. Back extension yung ganon. Parang binibend eh, binabaliktad mo yung back mo. Kasi yung buong araw nakakuba tayo eh. Gusto mo naman siya iunat eh. So parang inuunat-unat mo konti para dumiretso. Okay? So sana po nakatulong tong video natin. Kung very painful, siyempre papacheck sa doktor. Pero itong mga basic tips, simpleng tips, try nyo makahanap na marunong mag-massage. Tama-tama lang, wag din masyadong bugbog yung likod. Once a week, pwede na po yan para lumuwag-luwag ang likod natin. Salamat po.